Yun po tatanggalin muna yung sablay niya, mga kabataan. Kaya niya muna ang matapos ang ating pagsamba ng kasablay sa inyo yan. Para kayo mga Miss Universe. Meron akong sablay. Mga kapatid, exam muna si Pastor. Exam. Sa lumang tipan kanina, sino po ang nakatatanda ng mga pangalang binanggit habang binabasa ni John Rex ang lumang tipan? Ano-anong mga pangalan? Meron pong pangalan dyan na at least 4 na binanggit. Pwede ho bang may magbigay ng 2 pangalan? Hey, tama. Si anak ko, tatasan ko. Ano anak? Matanda mong pangalan? Amos. Okay, ano pa? Ano pa? Jerobo ang? Meron pa, yung 2. Hindi na mabanggit. Meron pa ang 2 pangalan. Ha? Isaac, nabanggit? Okay, isa na lang. Yung mahirap. Hindi. Letter A. Si? Amizad. Tandaan yan, ha? Sige, sa New Testament, yung reading sa Colossians, may 4 ding pangalan. Ay, 3 pala, 3 lang. Ay, dapat 3 lang. Sino? Ang unang pangalan na bakit? Ay, na-cheating. Walang bubukla. Sino? Sino sumulat? Nabanggit yun eh. Sino sumulat ng Colossus? Si Pablo. Pangalawang pangalan. Yung kanyang isang tinrain. Binanggit din. Sino tinrain ni Pablo? Si Timothy. Ayan, isa na lang. O, sino yung isang pastor na binanggit? Sino yung isang pastor na binanggit? Na naging tagasulat ni Pablo. Si Epapras. Tatandaan nyo ang mga titang kwento para mo naman. Sige, sa gospel. Sa gospel. Meron ba mga pangalan? Meron. Pero meron isang pangalan. Sino yung pangalan? Sa gospel. Ayan, talagang gift. Hey, hello. Meron isang pangalan. Si Jesus. Walang ibang pangalan binanggit kung hindi Jesus. Kasi siya lang yung totoo doon. Kasi the rest ay parabola o yung kwento niya. Okay? To illustrate something. Mga kapatid, ang katapatan ni Amos sa hustisya ng Diyos ay ipinapakita sa pamamagitan ng plumb line. Ay, mga kabataan, alin ba yan? Nakakita naman kayong plumb line? Ng kabataan? Kasi medyo hindi na masyadong ginagamit ng karpintero eh. Pero ito ho, yung isang ang tawag lang sa Tagalog, hulog. Hindi na hulog ha, yung hulog. Meron tansi ito, na meron yung dulo ay mabigat na metal. Either silver or gold. Ayan. Hindi, iba po yung level. Iba po yun. Kesa sa tansi na para malaman kung diretso yung pader, nilagyan ng hulog. Pang-asinta. Pwede pang-asinta. Pero ang tawag doon hulog. Kasi yan, nung araw, lalagyan ng yung hulog, may tansi yun, tapos pabigat sa dulo. Yung hulog niya. Makikita kung diretso yung pader o yung poste. Eskolado siya. Kasi katulad yan, meron tayong high-tech. Yung cellphone kasi natin ngayon, meron mga red light nakukuha niya yung kung naka-nibel pa o naka-balanse. Pero noon, walang ganon. Mano-mano, at isa nga pang tuwid, yung tansi na yon.
na meron pa bigat. Umiikot-ikot pa yan bago, ano eh, di ba? Habang nakikita ko yung poste mo ay tama at diretso. O kaya pinigyan na kami din pitik. Pagka para madiretso, makita yung diretso. Ginamit ito ng Diyos para sabihin niya sa mga Israelites, lalo higit sa Bethel, kung saan nandun ang hari sumasamba, sa pamamagitan ni Amos. Marami sa mga taong sumasamba sa Bethel, yung espiritu nila, yung isip nila, nandun na lang sa handog, wala na rin sa pagsamba. Nandun na lang doon sa form, wala na rin sa esensya. Halimbawa, gano'n. Kaya, kine-question ng Diyos, nasaan ba ang katuwiran? Kaya, ang sabi ni Amos, uusigin kayo ng Diyos sa katuwiran. Titignan niya kung ang ating buhay ay nasa tuwid na landas at maayos na landas katulad na isang plumb line. Nasa diretsyo ba ang ating pamuhay o wala sa kadiretsuhan? Pag hindi naging diretsyo ang gawa ng karpintero ang may kasalanan, yung plumb line, yung hulog. Para magiging Leaning Tower of Pizza. Isa ba yan? Hindi diretso. Now, malaking tulong ang plumb line o ang hulog. Sa New Testament, yung gabay ni Pablo kay Timoteo ang isang naging example para maging maayos at napanuntunan ang buhay natin bilang mga mananampalataya. At higit na pinahalagahan sa mga Kolosas, yung sulat ni Pastor Epapras. Inatasan ni Pablo si Epapras na sumulat kasi nasa bilangguan si Pablo. Kaya inatasan niya ang kanyang kasamahan na si Epapras na isulat kung ano ang kanyang gustong gawin sa mga iglesia sa Colosas. At yun yung naging laman ng sulat ni Pablo. Yung katuwiran din, yung pagiging mananampalataya, nasaan na ba kayo, mga kapatid? Mukhang hindi na kayo nagiging maayos na kapitbahay. Hindi na kayo mabubuting kapitbahay. Dapat ang mabubuting kapitbahay, walang password ang wifi. Ay, problema na naman namin kanina sa aparang yung password. Ay, yung internet siya, naiwan ko yung cellphone ko. Dumudurog ko kasi yung ano. Sabi ko naman, wala ako. Tinignan ko dito, dadala ko itong laptop ko. Tinignan ko. Merong malakas na signal. Tinignan ko, globe, ganyan. Sa kapitbahay. Sabi ko sa mga kabataan, samahan nyo nga akong bumisita minsan dyan. At sasabihin natin sa kanila, tingin natin passport natin. Parang pagka-Sunday lang naman, gagamitin natin. Kasi problema ko rin po minsan yung ayaw mag-play kasi nga walang mahihina signal. Isang bar lang po yung signal. Mahihina yung signal ng smart dun eh. Magandang signal yung dito, kaya nabubli ako ng dito. No, wala rin. Yung dito. So, ang tanong ay, gaano kabuti tayong kapitbahay? Yun ang tanong sa gospel ng ating Panginoong Diyos. Itong itong maaaring lawyer ito, na nagtanong sa Panginoong Jesucristo para suluhin siya, no? Ano ang kailangan kong gawin? Mahalin mo ang Panginoong Diyos mo, ng buong puso ng buong kaluluwa mo, mahalin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Para hindi siya lumabas sa kayaya, nagtanong muli siya, sino po ba ang aking kapwa? Who is my neighbor? Who is my neighbor? Ang susit talata po natin ay nasa verse 35. Ay, nakakasagot ko yan. Mali na. Malaki mo yata. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan, ang iyong mga gastos, babayaran pa kita pagbalik ko. Ito ho, tumulong lang ha.
dinala na niya sa ospital, sa bahay pa, pero meron pa siyang ginawa. He stayed there 24 hours. Kinabukasan pa sa balis Ako yung ba? Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping tila. Ito po yung laman. Kumbaga, 2 salapi, malaking pera to, ng Roma. Malaki ang katumbas nito. 2. Ang may-ari ng bahay panuluyan. Alagaan mo pa siya, at higit pa riyan ang iyong, kung may higit ka pang magagastos dyan, babayaran pa kita pagbalik ko. Diba napaka-generous ng Samaritan? Hindi binagit ng sinin ng pangalan ng Samaritan, basta sabi niya Samaritano. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin? Kasi itong mga Samaritano, cast out po ito ng mga Jews. Kasi ang mga Samaritano ay anak ng mixed na lahi. Hudyo at Hentil. Pag nakapangasawa yung Hudyo ng Hentil, ang magiging anak nila ay Samaritan. Hindi purong lahi. Ang tawag sa kanila, Samaritan. Pag Hudyo to Hudyo, o dahil sa anak Hudyo. Pero kapag kaibang lahi, Hentil, kahit na anong Hentil, Indiano, Amerikano, kung hindi Hudyo, ay Samaritano kakauwian. Kalimitan sa mga mix na tinatawag na Samaritano, sinasabi nilang hindi pure, ay masama, ugali. Kaya binigyang pahalaga ni Jesus na ang hindi niyo kalahi, hindi niyo dapat itrato masama. Sapagkat kung meron kayong kapitbahay, sila. Yun ang pinatutukulan ni Jesus. Yung kaiba sa lahi, yun ang kapitbahay mo. Pagkakalahi mo rin, kapitbahay mo ba yun? Kamag-anak mo yun. Kapatid mo yun, ibig sabihin. Hindi mo siya kapitbahay. Sa atin, kalapit bahay. Ibig sabihin, dapat kaibang lahi. At yung kaibang lahi, siya ang iyong kapitbahay. Okay, unang proposition na nakita ko po dito. Next slide. Kung tayo'y sasampalataya, sumampalataya tayo ng lubos-lubusan. Yung reading ng Old at saka gospel, letters at dito sa Gospel, God is questioning their faith. Tuwid ba ang pananampalataya ninyo kung hindi kayo sanay magtrato sa inyong kapwa? Tuwid ba ang pananampalataya dito sa Bethel? Dahil dito sumasamba ang hari, ayaw din ang magpapasok ng ibang lahi dito. Gusto nyo mga relatives lang ng hari ang pumapasok dito para sumamba. Pagka iba na galing sa Huda, ay ayaw nang papasokin. Gusto nila ngayon dahil dito sumasamba yung mga kamag-anak ng hari o yung mismong hari. Tuwid ba ang ganyang pangatwiran? Yan ang inanang Amos. At bakit kayo magsasabi na ang inyong hustisya ay dito lamang sa Bethel? Bayaan ninyong dumaga yung hustisya na parang isang dagat, na parang isang ilog, sabi ni Amos. Dumadaloy ng banayan. Yan ang hustisya. Diba? Kaya kung kayo'y mananampalataya, dapat ang inyong pananampalataya ay lubos-lubusan sa Diyos. Walang itinatangi ang pananampalataya natin. Kung maglilingkod tayo sa pamagitan ng pananampalataya, maglingkod tayo ng lubos-lubusan. Kaya questionable ang puso. Kahit mismo ang mga nananambahan. Questionable ang kanilang pananampalataya. So God uses mankind. Gumagamit ang Diyos ng hulog para ituwid tayo kung palinghado ang ating ginagawa sa buhay natin. It has something to do, pangalawa. Next slide. Sa ating pagtitiwala, yung trust. Whom do you trust? Kapatid. Of course, we should trust the Lord.
Kung tayo magtitiwala na rin tayo ng lubos-lubusan. Hindi yung kalahati lang yung ating ginagawang pagtitiwala. May question ngayon, Pastor. Maraming fake news. Maraming tiwala ba tayo? Hello, sabi nga. Kaya may nagsasabi sa inyo. Kailangan po ng ganito. Ako kami po yung nag-train. Yung mga pastor, yung lahat ng aming chapter, nag-handle po kami ng cybercrime seminar. Ang nag-handle po sa amin yung pulis natin sa mga bulos. Meron sila nadalang babae. Nag-train sa amin ng cybercrime. Alam niyo po, a week after that cybercrime, tumawag sa akin yung pastor po. Sabi niya, Pindi, naaloko ko. Ha? Ba't ako naaloko? Magkano naaloko sa'yo? 25,000. Sabi ko, bakit? May nag-chat daw sa kanya, kapag-anak niya, namatayan, kinakailangan ilabas yung, kailangan ilabas yung di ko alam, baka may sakit. Kailangan ng 25,000. Naku! Papunta yun sa Taiwan, silang dalawang mag-asawa, dahil treat ng kanilang anak, nagpadala ng 25,000. Ay, yung pinadalang 25,000, ibinigay sa Gcash. Sumahingi sa kanila. Sabi niya, naku po, kako kapatid. Pastor, sabi ko, katentray lang natin sa cybercrime. Nasa Facebook pa yung nag-chat sa'yo, dapat tinawagan mo. Oo nga, sabi niya. Nung naibigay ko, na-send ko na, tinatawagan ko na, ayaw na sumagot. Sabi niya, ala na, yung 25,000 na. Buti, may ticket na sila. Hindi pinatuloy pa rin sila ng kanilang anak. 25,000. Maliit lang yung sa atin, ha? 5,000 na. Sorry. Mga naglibot ng Angeles. Maliit lang naman sila. Pero tinanong ko yun sa nag-tray sa amin. Pinapupunta ako eh. Pumunta po kayo, mag-report po. At i-kunin po natin. Kasi pinakita ko sa kanya, merong bank account eh. Merong, ano pangalan ng bangko? Meron, hindi sa sign ng bank, meron, pinibigay si Stan Lani, sinet. Eh, nung chinek nung police, sabi niya, ay, pastor, hindi yung pangalan ng tao, pangalan po pala ng organisasyon. Maaaring focus din. Nakuha yung pera, pero hindi makikita yung pangalan ng tao kasi organisasyon na nakapangalan. Paano po ang gano'n natin, sir? Ay, ma'am, dapat lang, i-report lang natin. Hindi ko alam kung mababalik pa sa inyo. Yung bangko naman, nasabihin nila, kung nag-withdraw na yan, hindi naman sila po makakunuhan yan para bigay sa inyo 5,000. Hindi naman makakaw. Pero makakakuha tayo ng pastor ng pag nire-receive nila sa bangko, di ba hingi po ng mga documents yan? Mga ID. Ayun, sabi nga niya, pero matatagalan po. Ang mahalaga po dyan, iba-blatter, at i-report sa bangko. Yung bangko, pwedeng sumo niyan, pero mag-judge pa para ilabas niya yung mga listahan ng pangalan natin sa organisasyon. Medyo matatagalan yan. Kung organisasyon na po yan, kung organisasyon, kailangan ng atas ng komite. Medyo mahaba-habang proseso. Hindi ako nagpunta pa doon sa Kabulos para i-report. Pero kailangan po i-report kasi marami pong maluloko ngayon. Sabi ko doon sa pastor na ng 25,000, hindi kakakabat po kapital, report natin. Pareho tayo na biktima pala kami. Katatapos ang seminar natin, pareho tayo po na ganyan. So, paano tayo magtitiwala kung maraming fake news? Kaya dapat, ano tawag yun? Merong masusing pagsasama o pagkilala. Sino itong kumakausap sa iyo? Totoong Diyos ba? O baka Diyos-Diyosan lang? O Diyos dito sa lupa? Para pagtiwalaan mo o hindi? Makakatulad yan ng promotion noong eleksyon. O di ba? Sinakay siya sa elevator. Saan mo gusto mauna? Sa langit, sa impyerno. Ay, gusto ko pumunta natin yung impyerno. O, nakatinig ba yan? Kwento na yan. Sumakay sa elevator, pinindit ka pababa. Hell. Bumababa sila na yan. Narinig niya, nagkakatuwaan sa impyerno. Ang daming masasayang nag-aawitan sa impyerno.
Pagbukas siya ng elevator, oops, kapatid, kung hindi ka muna lalabas, titignan mo lang sa pakita, nakakatuwa ka sa impyerno, maraming handa, maraming ice cream, maraming ano. Naku, ang saya naman sa impyerno. No? Oh, sige, sabi. Sumunod sa langit naman tayo. Punta naman sila sa langit, sa taas. Narinig ka naman yung mga papuling awit at nananalangin. Sabi niya, parang napakaseryoso nila dito. Sige, mamili ka. Alin ang pipiliin mo? Sabi ka na. Gusto mo na po sa iyo. Pinili yung hell. Dahil sa nakita niya ng umuna. Baba nila kayo sa impyerno. Iba na yung nararamdaman niya, mainit. At yung katuwaan, at yung kainan, at handaan, sigawan ang naririnig na niya. Pagbukas niya ganyan ang elevator. Sige na, tumuloy ka na. Nakita niya, nagsisigawan. Mga nalululot na sa impyerno, sa apoy, sa ano. Sabi niya, sige na, punta ka na. Sabi niya, bakit mo kanina? Hindi ganyan. Sabi, nagpo-promote kami eh. Kanina promotion ko. Ngayon, kapatid, actual na. Sabi ko. Kaya, kung minsan dadala tayo ng promotion, eh si Satanas ang galing mag-promote eh. Kaya yung bawat pagtitiwalaan natin, pati yun, kinukuha ni Satanas yung trust mo. Sino ba pagtitiwalaan mo? Nanay mo? Tatay mo? Kaibigan mo? Kasintahan mo? Girlfriend mo? Boyfriend mo? Sino pagtitiwalaan mo? Kasi si Satanas, maraming mga paningin lang. Higit na pinagtitiwalaan natin kung minsan, yung dapat natin pagtiwalaan, di natin pinagtitiwalaan. Pero yung hindi natin dapat pagtiwalaan, siya ang pinagtitiwalaan natin. Dalawa po yung merong binigyan ng pag-asa dito ng Panginoong Diyos. Doon sa kwento ng Samaritan, pagkamat yung Samaritano ay hindi ka dapat maging akmang tumulong. Pero tinulungan niya yung may-ari ng bahay, Panguluyan. At tinulungan niya yung binugbog. Dalawa, ang nagkaroon ng dagliang pag-asa. At ang kanyang pagtulong, hindi lang nung oras na yun, 24 hours. Nag-stay siya. Isinakay pa niya sa kanyang kabayo. No? Kaya kung meron kang kotse, tulungan mo na, isakay mo na sa kotse mo. At dalhin mo sa ospital kung pinakailangan, di ba? Lalo na kung yan ay iyong kapwa. Ngayon, pananampalataya, yung una, pagtitiwala, yung pangalawa, pangatlo ay kung tayo'y tutulong. Next slide. Lubos-lubosin na rin natin. Kaya yung pangatlo mga kapatid, pananampalataya, lubos-lubosan natin. Pagtitiwala sa Diyos, lubos-lubusan na rin natin. Yung pagtulong natin sa kapwa, dapat lubos-lubusan. Now, when you trust God, dapat buo na pagtitiwala. Buo ang pananampalataya. At sa pagtulong sa kapwa, buo rin. Hindi yung patsi-patsi. Yung dalawang nauna sa Diyos, pagsampalataya at pagtitiwala sa Diyos, dapat buo. Kasi Diyos yun eh. Pero yung pagtulong sa kapwa, buo rin at lubos-lubusan. 100%, hindi 50-50. Alam niyo kwento ni John Wesley, laging kinikwento. Meron siya laging dinadalaw. Ipinapanalangin. Tinadaan siya pag bumibisita si Wesley, pinupuntahan niya may sakit. Pinapipray niya. So yun. Eh, minsan siya makakapunta. Inutusan niya yung kanyang laiko. Ilawin mo si ganito kasi hindi ko siya matatanggap. O, nung dumating yung linggo, nakita niya dinadalo niyang may sakit na sa simbahan. Nasa loob. Ginausap niya yung laiko. Sabi niya, Brad, ano ginawa mo? Eh, araw-araw, dinadala ko pagka nagpupunta ako, hindi ko na mapunta sa church. Pati ikaw na mapunta ko sa church. Simply, sagot nung laiko, sabi gano'n, Father Wesley, kasi nakita ko po mahirap, may sakit.
bigyan ko ng konting pera. Tapos bago pumunta rin, bumili niya ako ng pagkain. Binigyan ko siya ng pagkain. Baka po nung lumakas sa lakas, nagpag-church. At baka pinamasahin niya yung binigay ng pera. Sabi ni Leslie, hindi lang pala panalangin ang kailangan ng kapatid. Bigyan din natin ng in-kinds kung saan. Tulong. Bigyan natin ng pagkain. At kung wala kailangan, bigyan mo ng pera, bigyan mo ng pera. Yun ang pagtulong buo. Yung pagtulong ng Good Samaritan, mga kapatid. Hindi lang ng oras na yun. 24 hours nag-stay siya. Binantayan pa niya yung may tao na nakubog. Tinignan pa niya kung paano tatratuhin ng bahay panuluyan. Bago niya iwan, after 24 hours, nagdilit pa siya. Kasi kasabi mo siya ng maayos, pag meron pang pagkukulang, bibayaran pa kita. Pero sinabi niya, nag-iwan pa siya ng 2 bilang. Isang pinakamalaking pera po ito noon. Kaya kung tutulong tayo, buhay pagtulong. Kung kinakailangan ng CAA sa pagtulong sa magiging sa mga elder natin o sa mga bata na tuloy-tuloy, dapat maging tuloy-tuloy. Naalala ko sinasabi ni Doktora nung siya active sa kanyang work. Pag nagpipiding sila, hindi lang minsan yung feeding. Tuloy-tuloy, monthly. Mamamonitor mo yung bata kung bumibigat ba ang timbang. Kaya sila, kinikilo nila yung bata. After 3 months na pinakakain nila yung bata, meron bang nangyari sa kalusugan ng bata? At least monitor mo yung kalusugan nila. At natulungan mo, sigurado. Kasi, bumigat siya timbang. Tumaba. Hindi na siya malnourished. So, ganun ang pagtulong. Cycle. Hindi lang minsan ang pagtulong. Buo! Yun ang sinasabi sa atin. At ang tutulungan natin, kapit-bahay natin. Hindi yung malapit na sa atin. SOP lang tulungan mo, automatic yun. Pero yung kapit-bahay, kung isang di natin natutulungan. Next slide. Ang pagpapahayag natin ng pag-ibig ay hindi pakitang tao lang. Ito ay pagpapakatotoo. Pagpakatotoo tayo. Yun ang tunay na pag-ibig. At yung pagpapakatotoo ay pagpapatotoo din natin. Testimony. Bukod sa pagpapakatotoo natin, yung be genuine, dapat merong magandang patotoo ang hinaharap at maging end result ng ating buhay. A good testimony is the one who helped his neighbor or her neighbor completely. So helping others should be complete. Hindi pakata-kata. Sa huli, mga kapatid, last slide. Ang pag-asa ay inilaan ng Diyos para sa lahat. Amen? Lahat. Ay pag wala na ho kayong pag-asa, natay kayon, awanin. Kung walang pag-asa, di ba? Patay na yun. Pero habang may buhay, may kahina. Habang may buhay, may ay, praise the Lord. Kaya habang ginigising tayo ng Diyos sa umagang pagising natin, may pag-asa, kapatid. Sabi ni Kuya Rin, nakakalakad pa ako. Wala ka po salita. O di, malaking pag-asa. Biyaya yan ng Panginoon. Di ba, mahirap ka pang nagagawa eh. Ibig sabihin, God is doing His best for you habang buhay ka. Ginagawan ka ng Diyos ng higit na maganda sa buhay mo. Kaya gumawa ka rin ng maganda para sa Panginoon. At hanggat magagawa mo ang dapat mong gawing mabuti, gawin mo sa ikabubuti ng Diyos at sa ikabubuti ng iyong kapwa. Yun ang sabi ng Panginoon. Work as if you're working for the Lord. Kaya sa bawat pagtulong natin, yung Diyos ang dapat napapupurihan sa ating mga buhay. Yun ang pag-asa natin. Yan ang tunay na pag-asa na inilaan ng Diyos para sa lahat. Kaya kapatid, habang may buhay, may pag-asa. Ulitin natin ang Panginoong Diyos.
Amen.